our stories on the interwebs. This is from Jumel Bornelia. Doctor. Jumel MD. Bornelia. MD. During college, there's a cemetery just beside our dorm. Napagkatuwaan namin mamasyal sa loob, we found this funny-sounding name sa Nitso. Ano yun? Nitso. Sa, pangalan nung Okay. Lapida. Then, pinagtawanan namin. The following day, during our 7 a.m. English class, tinawag ng teacher yung name. Pero walang sumasagot. Nagkatinginan kami ng dormmate ko na kasama ko na pinagtawanan yung name. When we got home, nagsorry kami sa Nitso. The following day, wala nang ganung name na tinawag sa roll call sa 7 a.m. class namin. Biglang nalagay sa attendance. Pinagtawanan niyo ako Yan tuloy. Gusto ko malaman ano yung pangalan. Kaya nga Chat ko nga siya. Ito yung next. I once noticed a woman hurrying past our traffic stop along with other pedestrians, but it wasn't her reddish-brown hair, very fair skin, nor bright pink shirt that caught my eye. It was the fact that she had no face. Napapi-eye na lang ako, then I fell silent after a few minutes of silence. My cousin in the backseat whispered, "Ate, nakita mo rin yung babaeng walang muka." I nodded still in shock. The woman had no features, just a blank face. Kuya who was at the wheel said, yung parang tisay na nakapink, wala nga siyang ulo eh. Oh dear! Nangyari yan sa akin. Ano? Tito ko. Ano? Bago rin siya mamatay. Sinabi, kasi yung pinsan ko may third eye nga siya. So, papunta kami na ng Tagaytay. Tito ko yung nagdadrive. Tapos, nakita niya, di ba sa salamin? Anong tawag sa salamin sa Ear? Oo, yun. Nakita yung mukha ng tito ko, wala nang mata, ilong, bibig. Plain face. Tapos sabi ng mga tao, dapat nun mo pa sinabi kasi dapat daw yung gagawin doon is yung suot ng tito ko na daw ibaon sa lupa. Kasi namatay siya pagkatapos ng mga 1 week lang ata. Para omen yun na mamamatay. Namatay siya, wala siyang mukha. So alam niyo na Di ba may mga ganun din? Pag nakita mong walang ulo, parang babaliktarin mo yun. Hindi, yun yung pag nawawala. Nawawala, naliligaw. Pag naliligaw ka. Babaliktarin mo. Lalo ko yung pupunta tayo sa birthday ni Aki. Okay. Sa beses, papunta kami sa birthday na kaibigan namin. Tapos puro puro palayan. Parang ang tagal na namin puro ganun. Sabi namin, ano gagawin natin? Baliktad kami. Baliktad kami ng t-shirt. Paikot-ikot na kasi kami. May ways kami alam namin May ways kami. Pero nagtataka kami. Kasi halos isang oras na tayo nandun lang sa may palayan eh. Tapos alam ko na kapag 20 minutes before na lang, may normal na yung dadaanan natin. Yeah. Pero sobrang tagal lang natin dun. Which is... Hindi kayo pinaglaruan kayo talaga. Di ko na alam. Hindi ko din alam. Baka gumana nga. Baka gumana pala yun, no? May mga chance na totoo yun. Di ba meron din ako nung naalala ko, nabasa ko na. Tapos takot ako nun. Sa Twitter ko din yung nakita eh. Parang umuwi daw. Tapos naririnig niya yung mama niya na nagluluto sa kitchen ba yun? Or parang as in nakita niya na nagluluto sa kitchen. Tapos magpapalit na siya ng damit. Dire-diretso siya, akyat siya. Tapos parang yung madadaanan niya yung room ng parents niya bago yung room niya. Tapos yung mama niya, pag akyat niya, nandun sa room. Tapos parang sabi na, nakita mo ba yung babae sa baba? Parang gano'n. Tapos parang hindi niya alam sino yung totoo niyang mama dun. Yung nasa baba o yung nandun sa Kung sino magalit una, yun yung tunay. Pati ka pabihis. Ikaw mo sa kagaling. Yun yung totoo. Yung totoong nanay. Yes. Okay.